Ang pelikula ay nagbubukas sa isang kathang-isip na lugar na pinangalanang Edge City. Ito ay isang malawak na bayan na ang kalangitan ay natatakpan ng mga nakalalason na usok at ang lahat ng mga basura ay itinatapon mismo sa isang ilog. Sa malapit, isang grupo ng mga manggagawa ng konseho ang nag-aayos ng tubo sa ilalim ng tubig na dumi sa alkantarilya. Ang isa sa kanila ay biglang napansin ng isang kakaibang kahon na nakabaon sa ilalim ng isang tumpok ng mga bato. Habang binubuksan niya ito, ang bagong tubo ng dumi sa alkantarilya na ibinababa sa ilog ay dumulas sa mga tanikala. Tinamaan nito ang manggagawa habang ang isang kahoy na maskara na nasa loob ng kahon ay lumutang sa ibabaw. Sa ibang lugar sa parehong bayan, ipinakilala sa atin si Stanley Ipkiss, isang teller sa Edge City Savings Bank. Siya ay isang mahiyain, mabait na tao na tumutulong sa lahat na may bukas na mga bisig. Siya ay napakawalang muwang at ang mga tao sa paligid niya, lalo na ang mga kababaihan, ay lubos na nagsasamantala sa kanyang kawalang kasalanan para sa kanilang kapakinabangan. Ang tanging taong sumusubok na pigilan siya mula sa pagkahulog sa bitag ng mga tusong babae ay ang kanyang kasamahan, si Charlie Schumacher. Isang hapon, inimbitahan ni Charlie si Stanley sa pinakamainit na lugar sa bayan, ang Coco Bongo nightclub. Hindi sigurado ang huli kung papayagan siyang makapasok sa ganoong lugar. Ngunit tiniyak ni Charlie sa kanya na mayroon siyang mga kaibigan na nagtatrabaho sa club na tutulong sa kanila na makapasok. Di nagtagal, isang lubhang kaakit-akit, blonde na babae na nakasuot ng manipis na pulang damit at may dalang itim na bag ang pumasok sa bangko. Ang kanyang pangalan ay Tina Carlisle at gumaganap siya bilang isang mang-aawit sa Coco Bongo. Agad na sinugod siya ni Charlie, nagtatanong kung paano siya maaaring maglingkod. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinansin at tumungo sa desk ni Stanley. Inilagay ni Tina ang kanyang bag sa mesa at sinabi sa kanya na gusto niyang magbukas ng account. Si Stanley, na hindi pa naging ganito kalapit sa isang kaakit-akit na babae, ay nagsimulang kabahan. Lalo lang nadagdagan ang kaba niya kapag sinimulan na niya itong ligawan. Lingid sa kaalaman ng walang muwang na teller, ang magandang babae na ito ay may nakatagong camera sa kanyang bag. Itinatala nito ang bawat maliit na detalye ng vault ng bangko na naglalaman ng milyon-milyong dolyar. Siya ay ipinadala sa bangko ng kanyang kasintahan, ang gangster na si Dorian Tyrrell, upang maghanda para sa isang pagnanakaw. Si Dorian ang supervisor ng Coco Bongo nightclub na pag-aari ng kilalang drug lord na si Nico. Gamit ang nakunan na footage, plano ni Dorian at ng kanyang mga alapores na kunin ang lahat ng pera sa vault. Gagamitin nila ang perang iyon para ibagsak ang pangunahing amo, si Nico, at magtatag ng kontrol sa mga ilegal na negosyo sa Edge City. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni Stanley ang kanyang sasakyan mula sa isang lokal na repair shop. Iniwan niya ang kanyang sasakyan para sa simpleng pagpapalit ng langis ngunit sinabi sa kanya ng mga mekaniko na kailangan nito ng kumpletong pag-overhaul ng makina. Pinapirma pa nila ang walang muwang na teller sa bangko ng ilang mga dokumento para mas marami pa silang makuhang pera mula sa kanya. Dahil hindi pa tapos ang mga mekaniko sa sasakyan, pinahiram nila siya ng junk car bilang kapalit pansamantala. Kasunod nito, napilitang imaneho ni Stanley ang kinakalawang na lumang kotse patungo sa Coco Bongo. Ang kanyang gabi ay nagsimula sa isang masamang simula dahil ang lahat ng mga kababaihan ay agad na itinataboy dahil sa kanyang sira-sirang kotse. Nanatiling nakataas ang ulo ni Stanley at sumama sa kanyang kaibigan, si Charlie na napapaligiran ng isang grupo ng mga babae. Mukhang kilala rin ni Charlie ang bouncer ng club at siya, kasama ang mga babae, ay pumasok kaagad sa club. Sa kasamaang palad, si Charlie ay sobrang engrossed sa mga babae na hindi niya namalayan na si Stanley ay naiwan. Sinubukan ng huli na sundan ng kanyang kaibigan sa club para lamang itapon siya ng bouncer nang hindi sinasadya. Maya-maya, habang nag-aalis ng alikabok si Stanley sa kanyang mga damit, dumating si Tina sa lugar. Sinusubukan niyang magpanggap sa harap ng magandang babae sa pamamagitan ng pagpapanggap na ayos lang ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang valet ng club at iniabot sa kanya ang susi ng kanyang kinakalawang na lumang kotse sa harap ni Tina. Nakumpleto nito ang kanyang kahihiyan at nagpasya si Stanley na bumalik sa bahay kasama ang kanyang nabubulok na kotse. Sa kasamaang palad para sa kawawang tao, ang kakilakilabot na gabing ito ay nagsisimula pa lamang. Pauwi na siya nang mangyari ang hindi may iwasang mangyari, nasira ang kinakalawang na lumang kotse sa isang tulay sa ibabaw ng ilog ng lungsod. Galit na galit, pumunta siya sa gilid ng tulay at tumingin sa ilog sa pagkabigo. Bigla niyang nakita ang isang tao na malamang na walang malay sa bingit ng pagkalunod sa madilim na tubig. Agad na bumaba si Stanley mula sa tulay at tumalon sa ilog.
Hindi nagtagal ay naabot niya ang tao at natuklasan na ito ay isang tambak lamang ng basura na mukhang tao. Gayunpaman, natuklasan niya ang isang kakaiba, lumang kahoy na maskara sa ibabaw ng junk pile. Nagpa siya si Stanley na itago ito at pagkatapos ay bumalik sa bahay na naglalakad. Kapag ligtas na siya sa kanyang silid, patuloy siyang hinihila ng maskara na para bang may hindi nakikitang mahiwagang kapangyarihan. Sa huli ay isinuot niya ito at may kakaibang nangyari. Nag-transform si Stanley sa isang cartoonish figure na may berdeng ulo, hindi naapektuhan ng mga batas ng physics. Binabago siya ng maskara sa ganitong superhuman na anyo kung saan ang kanyang panloob na pinipigilang personalidad ay pinapakita ng husto. Sa formang ito, malaya niyang napagpapasyahan ang kanyang mga hangarin at pantasya nang walang pakialam sa mga kahihinatnan. Pagkatapos, nagpa siya si Stanley habang suot ang maskara na i-enjoy ang gabi sa pamamagitan ng pagpaparty at bumaba sa hagdanan. Nagtiptoe siya sa koridor para hindi magising ang kanyang landlady, isang iritableng matandang babae na nagngangalang Mrs. Penman. Gayunpaman, may nahulog na alarm clock mula sa kanyang bulsa at nagsimulang tumalbog sa buong koridor. Pagkatapos ay inilabas ni Mask Stanley ang isang malaking kahoy na martilyo mula sa kanyang bulsa at sinubukang patahimikin ang alarma sa pamamagitan ng pagbagsak nito. Nagawa niya itong gawin ngunit gumawa rin ng maraming butas sa sahig ng koridor. Makalipas ang ilang segundo, galit na lumabas si Mrs. Penman sa kanyang silid at nakita ang mukhang baliw at berdeng ulo na ito. Napagkamalan niyang magnanakaw siya at sinubukang barilin siya ng baril. Gayunpaman, ang nakamaskara na Stanley ay tumalon sa bintana at dumapo sa gitna ng kalye sa ibaba. Pagkatapos ay tumungo siya sa garahe kung saan siya na-scam noong araw na iyon. Doon, hinarap niya ang mga mekaniko sa pamamagitan ng pagkulay sa mga ito ng kumikinang na pintura at pagtutulak ng malaking metal rod sa kanilang likuran. Pagkatapos ay nagbago ang eksena sa susunod na umaga nang mapayapang nagising si Stanley sa kanyang kama. Sa una ay naniniwala siya na nanaginip lamang siya ng mga pangyayari noong nakaraang gabi. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, si Officer Calloway mula sa lokal na departamento ng pulisya ay kumatok sa pinto at tinanong siya tungkol sa insidente sa bahay. Sa wakas ay napagtanto ni Stanley na siya ang baliw na berdeng ulo ngunit sinasabing walang alam sa harap ng pulisya. Pagkatapos ay itinapon niya ang maskara sa bintana, ngunit bumalik ito sa kanyang apartment na parang boomerang. Nang maglaon, ang mga mekaniko ay natagpuang masama na pumukaw sa interes ng reporter na si Peggy Brandt. Gusto niyang imbestigahan pa ang bagay na ito kaya tumungo siya sa Edge City Savings Bank. Doon, sinubukan niyang interviewin si Stanley dahil customer siya sa repair shop. Sa halip, nakakagulat, nililigawan din siya ni Peggy sa prosesong ito. Samantala, natuklasan ng drug lord na si Nico ang mga planong pabagsakin siya at ipinatawag ang pangunahing sospek na si Dorian. Pinilit niya itong humiga sa lupa at naglagay ng golf tee sa kanyang bibig. Ang drug lord pagkatapos ay naglagay ng bola sa kanyang bibig at hinampos ito ng kanyang club. Malinaw ang mensahe ni Nico, sawa na siya sa mga kalokohan ni Dorian at ginagawa ang lahat ng ito para ilagay siya sa kanyang lugar. Binibigyan ng drug lord ng 1 linggo ang wannabe gangster na umalis sa lungsod na nagbabanta na papatayin siya kapag hindi siya sumunod. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Stanley at nangangarap pa siyang makipag-date kay Tina. Naputol ang sandaling ito ng kasiyahan nang hindi inaasahang ginising siya ng kanyang asong si Milo. Si Stanley ay ngayon ay hindi kapani-pani walang bigo at nais na makita si Tina sa kahit anong paraan. Kaya, nagsuot siya ng maskara at muling nag-transform sa pagiging napaka-confident, makulit at superhuman na nakamaskara na persona. Alam ni Stanley na nakamaskara na kailangan niya ng pera para makapasok sa Coco Bongo kaya nagpa siya siyang pagnakawan ng Edge City Savings Bank. Samantala, naroroon din sa harap ng bangko ang mga kasabwat ni Dorian para sa parehong layunin. Ngunit wala silang binatbat sa nakamaskara na si Stanley na pumasok at ninakawan ang bangko sa loob ng ilang segundo. Lumalala ang mga bagay para sa mga tauhan ni Dorian nang dumating ang mga pulis na pinipilit silang tumakas ng walang kahit isang sentimos. Sa kabilang banda, ang nakamaskara na si Stanley ay nakapasok sa Coco Bongo sa pamamagitan ng pagbuhos ng ninakaw na pera sa bouncer. Pumasok siya sa loob para manood ng performance ni Tina at hindi maitago ang excitement. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang sumayaw kasama niya at si Tina ay umibig sa uber-confident at talentadong lalaking nakamaskara. Sa back office ng club, nalaman ni Dorian na ninakawan ng makulit na estranghero ang bangko bago ang kanyang mga tauhan. Nakikita rin niyang hinahalikan ng lalaking nakamaskara si Tina sa harap ng lahat na lalong nainsulto.
Sa galit, hinarap ni Dorian at ng kanyang mga tauhan ang weirdo sa mismong dance floor. Tinangka nila itong barilin ngunit tila hindi naapektuhan ng mga bala ang lalaking nakamaskara. Sa sandaling iyon, pumasok si Police Officer Calloway sa club na nagbibigay ng nakamaskara na si Stanley ng sapat na oras upang tumakas. Si Dorian naman ang pinaghihinalaang mastermind ng pagnanakaw sa bangko. Kaso mukhang tapos na ang lahat nang biglang may nakitang punit na pajama si Calloway. Agad niyang nakilala ang kakaibang disenyo sa tela dahil nakita niya si Stanley na nakasuot ng parehong pajama noong nakaraang gabi. Kinaumagahan, nagising si Stanley sa kanyang silid at nakita ang isang malaking tumpok ng pera na nakalatag sa paligid. Ito ang parehong pera na ninakawan niya sa bangko kagabi. Sa sandaling iyon, narinig niya si Officer Calloway na agresibong kumakatok sa kanyang pinto. Mabilis na inilagay ng isang natakot na Stanley ang lahat ng pera sa isang aparador at pagkatapos ay binuksan ang pinto. Hinarap siya ni Officer Calloway gamit ang isang scrap ng kanyang pajama at tinanong kung ano ang alam niya tungkol sa misteryosong taong may maskara. Nagsinungaling si Stanley na ninakaw ang mga pajama ngunit hindi naniniwala si Calloway sa kwentong ito at nagpasya siyang tiktikan si Stanley nang hindi nalalaman ng huli. Samantala, nagsimula ng pagpupulong si Dorian kasama ang kanyang mga alapores. Nangako siya ng bounty na $50,000 sa sino mang makakahanap ng lalaking nakamaskara. Sa kabilang banda, binisita ni Stanley ang mananalaysay na si Dr. Newman na nakita niya sa telebisyon 2 araw bago nito. Pinaghihinalaan ni Newman na ang mask ay ginawa bilang parangal sa nocturnal nurse na Diyos ng kapilyuhan, si Loki. Gayunpaman, iniisip din niya na ang maskara ay isang representasyon lamang at walang anumang mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Stanley ang tungkol sa kanyang mga karanasan sa pagsusuot ng maskara ngunit pinaalis siya ni Newman na iniisip na ito ay isang biro. Sinusubukan ng mahirap na bank teller na ipakita ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara ngunit walang nangyari. Malinaw na ang maskara ay nagpapakita lamang ng mga kapangyarihan nito sa gabi. Sa Edge City Police Station, nakatanggap si Calloway ng isang pambihirang tagumpay sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Ang mga fingerprints sa pera na naiwan sa panahon ng pagnanakaw sa bangko ay tumutugma sa kay Stanley. Kaya naman, sinimulang subaybayan ni Calloway at ng kanyang representante ang pagdalaw ng sospek. Sa ibang lugar, pumunta si Tina sa bangko para isara ang kanyang account ng tuluyan. Nakipagkita siya kay Stanley at ang dalawa ay may maikli ngunit personal na pag-uusap. Halatang bilib siya sa lalaking nakamaskara at gusto niya itong makilala muli. Kaya, gumawa ng isa pang kasinungalingan si Stanley at sinabing kaibigan niya ang misteryosong figura. Nag-ayos pa siya ng isang date sa pagitan ng maskman at ni Tina. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Mask Stanley si Tina sa isang lokal na parke. Ang pagtatagpo ay lumala ng tambangan ni Officer Calloway ang maskman. Tumakbo palayo ang huli at mabilis na tinanggal ang kanyang maskara upang bumalik sa kanyang normal na anyo ng tao. Ngunit kapag ang lahat ay mukhang tapos na, si Peggy Brandt ay biglang lumitaw. Nagawa niyang habulin si Stanley habang ang pulis ay hindi matagumpay na sinubukang barilin ang dalawa. Sa isang nakakagulat na twist, inihatid siya ni Peggy kay Dorian at kinukolekta ang $50,000 na bounty. Kasunod nito, itinali ni Dorian si Stanley at inalis ang maskara palayo sa kanya. Pagkatapos ay isinuot ng thug sa kanyang sarili ang mahiwagang maskara na nagiging isang kakilakilabot ngunit napakalakas na malahalimaw na figura. Di nagtagal, ang mga alapores ni Dorian ay pumasok sa apartment ni Stanley at kinuha ang pera mula sa pagnanakaw sa bangko. Pagkatapos ay naglagay sila ng green rubber mask sa bulsa ni Stanley at itinapon ito sa harap ng police station. Arestado ang kawawang teller dahil sa hinalang siya ang taong nakamaskara na sangkot sa pagnanakaw sa bangko. Lingid sa kaalaman ng sinuman, ang aso ni Stanley, si Milo ay sumunod sa kanyang may-ari sa himpilan ng pulisya. Kinaumagahan, binisita ni Stanley si Tina. Sinabi niya sa kanya na si Dorian ay nagpaplano ng pag-atake sa isang charity ball na gaganapin sa Coco Bongo mamaya sa gabing iyon. Alam din niya na si Stanley ang nasa likod ng berdeng mask na figura at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal. Bilang tugon, pinayuhan siya ni Stanley na tumakas sa lungsod. Gayunpaman, nalaman ni Dorian ang pagbisita ni Tina sa bilangguan at siya ay agad na dinukot. Sinubukan niyang makatakas ng walang kabuluhan at napilitang samahan sila sa planong pag-atake. Pagkalipas ng ilang oras, nakuha ng matalinong si Milo ang mga susi ng bilangguan mula sa isang natutulog na gwardya at palayain ang kanyang amo. Kinuha ni Stanley ang baril ng gwardya at sinubukang tumakas ngunit nabangga si Calloway sa labas mismo ng istasyon. Nang walang natitirang pagpipilian, kinuha niya ang opisyal na hostage at sila,
kasama si Milo, ay nagmaneho patungo sa Coco Bongo. Sa kasamaang palad, si Dorian, na nagsuot ng maskara, ay naunang nakarating sa club. Pinasabog niya ang mga tarangkahan at hinamon si Nico na makipagbarilan. Ang huli ay walang binatbat para sa mahiwagang kapangyarihan ng maskara at si Dorian ay brutal na tinapos siya. Susunod, itinali ni Dorian si Tina, nilagyan siya ng pampasabog at itinatakda ang timer sa loob ng 10 minuto. Si Stanley, na matapang na pumasok sa loob na may dalang baril, ay mabilis ding natuklasan ng mga alapores ni Dorian. Tila nawala ang lahat para sa mabubuting lalaki nang biglang nakakuha si Tina ng isang napakatalino na ideya. Nagmakaawa siya sa totoong tao na si Dorian na halikan siya sa huling pagkakataon bago masira ang lahat. Ang huli ay nag-obliga at tinanggal ang kanyang maskara upang halikan ang kanyang dating kasintahan sa huling pagkakataon. Biglang pinalaya ni Tina ang kanyang binti at sinipa sa hangin ang The Mask. Si Milo, na palihim na sumunod sa kanyang amo sa club, ay nakuha ang maskara. Ang mahiwagang artifact ay dumapo sa ulo ng aso at ginawa itong isang baliw ngunit nakakatakot na hayop. Samantala, nagsuntukan sina Dorian at Stanley habang ang timer ng bomba ay patuloy na tumutunog. Nagawa ng bank teller na pansamantalang patumbahin ang thug sa galit na mga suntok. Di nagtagal, kinuha ni Stanley ang maskara mula sa kanyang aso at isinuot ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga superpower upang lunukin ang bomba sa tamang oras. Pagkatapos nito, nilagyan niya ng butas ang panloob na swimming pool ng club at pinalayas si Dorian. Sa resulta ng huling laban na ito, sinubukan ni Officer Calloway na arestuhin si Stanley. Gayunpaman, pinigilan siya ng alkalde ng Edge City na nagkataong nasa club upang saksihan ang mga kaganapan. Sinabi ng alkalde sa pulisya na nasaksihan niya si Dorian na nakasuot ng maskara at iniligtas ni Stanley ang kanilang buhay. Sa huling eksena, nakatayo sina Stanley, Tina, Charlie, at Milo sa isang tulay na tinatanaw ang ilog. Nag-alinlangan si Stanley na ihagis ang maskara sa tubig ngunit kinuha ito ni Tina mula sa kanyang kamay at inihagis ito sa tubig. Itinuturo niya na hindi na niya ito kailangan dahil naaakit siya sa kung sino siya bilang isang tao. Habang lumalayo ang camera, makikita natin si Milo na lumalangoy palayo dala ang maskara sa kanyang bibig. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.